Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Masaya po ba ang mga anak ng Diyos? Purihin, purihin, purihin natin ang Ama, dakilain siya sapagkat bagamat may bagyong dumaan na masasabi nating medyo malakas din po, subalit sa dakong banal na kanyang napili ay parang walang anuman. Amen po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi niya pinahintulutan na mabakante ang araw na hindi siya makapagpahayag ng kanyang mga banal na salita. Kaya kahapon po, bagamat kasalukuyan ng bagyo, ay mayroon pa rin pong gawain sa mga kapatid kong nagsidalo. Congratulations po. Amen po ba? At sa araw po na ito, wala po tayong tema, kundi ang bawat isa po na may nasa na maghayag ng kadakilaang nakamta nila na binahagi ng Diyos na sa kanilang pagparito, nakamta nila ang kabutihan ng ating Panginoon ay malaya pong maghayag. Amen po ba? At nawa po, magkaroon tayo ng lakas ng loob na tumindig sa harapan upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Kapag kayo po ay tumindig sa harapan, hilingin niyo lang po sa ating Ama na ibigay sa inyo ang marapat at karapat-dapat na kalooban niya ang maghari sa inyo po upang kayo po ay makapagpahayag. At bago po ako tatawag ng tagasunod o pasyente na nais magpahayag, ay nais ko pong tawagan ang ating kapatid na kahit may bagyo at malakas ang bagyo sa Manila po, ay narito po siya kahapon. Kaya alam ko pong siya ay nagpupumiglas upang ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa kapatid nating si Chossie. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay sapagkat nawala na po ang bagyong Glenda. At kahapon po ay medyo nawala na. Subalit sa ibang lugar ay meron pa. Pero alam ko po hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At ngayon po ay dumami na po tayo at ang sana hindi na ho bumalik ang bagyong Glenda na yan. At ang ating pong tema, wala. Alam niyo po, lahat po tayong narito bago po tayo nakarating sa dakong ito. Ay alam ko po na meron po tayong mga nakaraan. Meron po tayong mga pagsubok na hindi natin kayang sulutasin. Pero dahil po sa pagmamahal ng Panginoon at ang kanyang Espiritu ay dinala po tayo dito. Lahat po tayo dito ay nabuksan, tumanggap at lahat ay nagiging magaan. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang mga. Alam niyo po sa dati kong buhay ay wala po akong masasabing malalang o pagsubok sa aking buhay. Ang aking pagsubok ng punong araw ay kung paano ko pumayat dahil pinuntahan ko na po lahat ang mga dapat na tumingin sa akin kung paano ko pumayat. Subalit wala pong pag-asa. Nung nakarating po ako rito ay hindi ko po akalain and I'm not expecting anything na ako po ay magkakaroon ng pag-asa na pumayat ako. Amen po ba yun? Kaya nakikita po ninyo ang difference noon at saka ngayon. So marami po tayong mga dinadala ng mga pagsubok. Hindi po iba-iba nga lang. At yun po ay kung minsan ay hindi natin alam kung paano po natin yun ay lutasin. Subalit nung napunta po ako rito bilang isang pasyente rin po, ay hindi ko po maunawaan ang lahat ng kaganapan sa dakong ito. Ang isa po
sa akin ay hindi ko rin po maintindihan kung bakit lahat ng tao ay pag nagsalita po sila ay tungkol sa banal na espiritu. Noon po dahil ako po ay baguhan, nandyan po ako sa likod na nakaupo, nakikinig po ako sa mensahe ng espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. At doon ko po nakikita yung hindi ko narinig nung mga panahon kahit na po sa mga paring kaibigan ko. Kahit na po ako'y nagsisimba, meron pong mga homily, hindi ko po sila naiintindihan. Minsan po ay parang imposible yung mga sinasabi nila. Amen po ba yun? Kung kayo po ay naka-experience ng ganon, ay para bang hindi rin ninyo maisabuhay ang mga sinasabi nila sa simbahan. At sa dami po ng tao, hindi ho nagiging one-on-one yung homily ng pare. Kaya kung minsan po ay paglabas nyo ng simbahan, ay hindi nakalimutan po natin ang mga yoon. Subalit dito po ay talaga pong tumatakos sa puso ko. Amen po ba yun? Sa inyo po ba na-experience pa na siguro ninyo yun? Kaya paglabas po natin sa dakong ito, nakikita na po natin ng pagbabago natin. Amen po ba? Sapagkat pagka nakaalis na po tayo dito, pinag-uusapan na natin. Kagaya po nung bago-bago pa ako, kasama ko ang aking kapatid na isa na rin alagad noon. Lahat po pag lumalabas na po kami rito, wala pa kami pinag-uusapan kung ano ang nangyari sa dakong ito. At hanggang po naabot kami ng hanggang anong oras, madaling araw, pero yun at yun pa rin ang amin na papag-usapan. So, noon pong ako na lang po ang naninito at tumatagal ako. Sa dati kong buhay, madalas ako po ay tinatawag kong my second home. Ang pangalawa kong tahanan ay ang ospital. Sa isang taon, siguro mga 5 beses yan. So, minsan, sabi ko kahit nasasabihin, sige bukas, pwede ka na umuwi. Pero ayaw ko, kasi takot ako. Takot ako nung mamatay. Takot ako kung ano mangyari sa akin. Hanggang hindi ko talaga nararamdaman na ako ay normal na. Kaya po, sabi ko doon kagaya po nung na-opera ako dito, sabi ng doktor, sige pwede ka nang umalis, pero nakalawit pa rin dito yung tube. Sabi niya dyan, ang tube na yan, dyan lalabas yung dugo na parang sisipsipin to drain, whatsoever. So umalis po ako ng tahanan, ang ospital. Pagdating ko po sa amin, siguro in 1 week time, nagiging linalagnat na po rito, sa banda rito. Tapos lumalaki ng lumalaki. So, nanood pa po ako ng sine. Dahil akala ko, okay lang yun. Hanggang po nag-chill ako sa loob ng sine. Iniwan ko po yung mga kasama ko. Umupo po ako sa hagdanan, nagaganon ako. So, binalik ako sa ospital, inopera uli. Sabi ng doktor, kailangan po operahan uli kasi we have to drain dahil nagkanana sa loob. So, nung naano po nila, pagdating ko, sabi nila, okay, pwede ka na. Dok, hindi ako aalis sa ospital hanggang hindi ako sigurado na talagang wala na kayong ilalagay na tube pag-uwi ko. Kasi naka-tube uli eh. So, from that time on, sabi ko, bakit ganito? Lagi na lang akong takot. Basta takot ako. Kaya kung sinabi, ito inumin mo, inom agad ako ng gamot. Ito inumin mo, inom agad ako. Pero po, nung naging alagad ako, nandito na po ako. Mula 2007 hanggang ngayon, hindi ko na po ako nakapasok sa ospital. Amen po ba yan? Buhay po na buhay ang Diyos. Ngunit, hindi ko naman po masasabi na ako po ay wala nang nararamdaman. Meron po. Kaya lang, masarap po ang nabubuhay sa Espiritu. Mapapatunayan ko po yun. Sapagkat ilang beses na po ako napunta sa emergency. Minsan po ang blood sugar ko hindi na mabasa. Ang machine po sabi, teng, kasi hindi na po nila mabasa. Ang ang blood pressure ko hindi na rin po nababasa. Tumutunog na lang na gano'n yung So, pero
hindi po ako nagpapahospital dahil hindi na po ako takot. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi mo, wala na po akong takot. Hindi, ayaw ko sabi niya, admit ba? Ayaw ko. Kasi wala na akong takot dahil alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ang spirito na aking natanggap. Amen po ba yun? Tapos ito po, ilang beses na. Pangalawang pong akong na-emergency uli. Ganun din, mataas. Ang blood sugar, mataas. Ang BP. Eh ngayon, gusto nilang malaman kung saan nanggagaling, kung bakit tumataas yung blood pressure. So, ang nakita sa mga outpatient po ako ay sabi niya, sige, may laboratory na nakita naman po na malapot na pala ang aking sugar. So, mahina na pong dumaloy sa mga ugat ko. So, ang sabi ko na ng ganun, kahit na po yung ayaw po talaga ma-shake. Nakita ko naman po yung mga maitim na masyado yung aking dugo. So after that, ininom ko naman po ang gamot dahil ang iniisip ko po, sabi ng spirito, hindi masama ang uminom ng gamot. Hindi masama ang magpa-check up. Sapagkat panalangin lang na yung gamot na atin ininom ay tayo'y gagaling. Amen po ba yun? Kaya lang po yun ay pangsanmantala lamang. Kaya ngayon po yung red cells ko tumaas na din. So ngayon lahat under control. Ang pinagtataka ko pa lang, sabi ng akin, kung hindi pa naman ang spirito talaga yung nasa akin at ang spirito ng Ama ay talagang nakagabi sa akin. Ang sabi po ng doktor sa akin, dapat, kasi nakatawa pa po ako sa kanya eh. Nakatawa ka pa? Eh, hindi mo ba alam na nasa critical condition ka na? Ikaw ay susceptible sa stroke. Sabi sa akin, tumatawa lang ako kasi I'm not afraid anymore. Wala na akong takot. Alam ko na ang Diyos nasa akin. Ang alam ko, ang Espiritu ay nakagabal sa akin. At alam ko rin ang atin mahal na Apo kung bilang nasa Espiritu o bilang pagkatao, alam ko na kami ay pinanalangin niya. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. At alam ko po, kagabi lang po, napakarami ko pong kinakain. May donut, butchi, 2 beses akong kumain ng kanin, dumani. Kasi masarap po yung niluto ni kapatid na Marina una. So, hindi pong, wala na po yung sukat-sukat. Alam po ninyo, nag-break po ako kanina umaga. Sino pong makakaguess? Mababa, mataas? Mataas? 79. Kaya, ang sarap talaga talagang tunay ng Espiritu yung nasa akin. I'm living with the Spirit. Kaya ganito po ang nararamdaman ko. Kaya bilang po ang masasabi ko po, bilang pangwakas na pagbabahagi ko. Pagpunta po ba ninyo dito, mayroon po ba kayong nakikita na ihahambing ninyo sa sarili nyo noon at ngayon? Wala. Kung napupuna po ninyo yon, di po ba yan? Yung litrato na yon, napupuna nyo ba yan? Hindi ba si Jesus Christ ang nasa divine mercy? Ang tupa nasa iyo. Hinahanap ka, gusto ka niyang kunin. Ganon ang nangyari sa akin. Hinanap niya ako, hinugot niya ako sa malayo, dinala niya ako dito. Ano na ako ngayon? Diba? Ganon na ako. Amen! Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ganon din po kayo. Kung ngayon doon, nahulog tayo lahat sa bangin. Hinanap tayo ng Panginoon. Kinuha tayo. Ayun na tayo ngayon. Sino ang may gustong nasa baba? Ako gusto ko pa rin yung nasa baba. Dahil malapit na ako sa Panginoon. Amen po ba yun? Okay lang hindi niya ako hawak. Kahit na nasa baba, alam kong sigurado ako, nasa tabi na niya ako. Okay ba yun? Sige, buhay po ba ang Diyos sa ating lahat? Sino ang patay ang Diyos sa kanya? Wala.
Kasi kung patay ang Diyos sa inyo, wala kayo dito. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kung kayo man ay nahanap na ng Panginoon at kayo din po ay nasa Kanya na, huwag na natin siyang pakawalan. Amen po ba yun? Ituloy-tuloy na po natin kung ano ang nakita natin sa dakong ito. Sa mga kapatid, naway sa aking pagbabahagi, nakapulot kayo ng aral. Magandang umaga po. And to all, the viewers from all part of the world, sa ating Tita Au, Tito Dante, sa Dubai, and Julian and Tita Pat sa Florida, and sila kapatid ng kapatiran, headed by kapatid na Kylie sa Japan, and then doon po sa Germany, yung mga pasyente po natin na tiga Germany, and then meron po tayo doon sa tinatawag po natin sa doon po sa ano ba yun? Yung message sa akin, hindi ko na po pa yung masyadong nasasagot kasi pagka ganito pong nandito ako, hindi po ako gumagamit ng laptop. And also to viewers from Beirut, happy viewing and good morning. Salamat po. Alam niyo po, ang laki ng problema ng nag-share. Ano po? Ano po yon? Dati, matagal niya niyang gustong pumayat, pero sa kabutihan ng Diyos, napadako siya dito. Ngayon, sexy na siya. Amen po ba? Napaka-simple lang po yun, ano po. Pero, nakikita niyo po kung paano kumilos ang Diyos. Napakarami po niyang nakamtan sa dakong ito. Simple lang po yung sinabi ko, kunwari lang po yun, ano po. Alam niyo po, lagi yang nagdideposito sa isang napaka high class na ospital. Pero mula po nung siya'y dumako dito, hindi na po kailangan ng deposito. Amen po ba? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Bago po ang lahat, ko pong anyayahan yung mga kapatid naming nandoon na lipat po tayo dito. Pwede po ba kayong lumipat? Para po punuin natin yun. At sa ating pong pagpapatuloy ay tatawagin ko po ngayon ay isang dating pasyente. Subalit sa kabutihan ng Ama, ngayon po ay kasama na namin siya. Kapatid na namin siya sa choir po, kaya siya po ay maghahandog ng isang awitin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Epi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ito. Mag-share lang po ako ng kaunti. Share ko lang po yung kung paano po ako kinakalinga ng Ama at patuloy na inaakay niya sa dambanang ito. Kasi ang totoo po ay mayroon akong kaunting pinagdadaanan. Dahil nga po sa pag-ulan, dahil yung sakit ko nga po ay sa buto, so yung pong lamig ng ulan, sumusuot po yan sa aking mga buto, sa likod mula ulo, yung likod ko po, yung paa ko po na yan. So pag nasa bahay po ako, nararamdaman ko yung sakit na yon. Subalit, pag oras na po ng gawain, at ako'y gagayak na, napapawi na po yon. Lalo na po pagdating ko po dito sa dambana, wala na po yung aking nararamdaman. So ganyan po ako kinakalinga at minamahal ng Ama. Kaya maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkalinga sa akin. Ang awit ko pong ito ay para sa inyong lahat. Kung nag-iisa at nalulumbay,
dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging tulala, tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya'y si Jesus sa habang panahon. Siya ang kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Maraming salamat. Salamat kapatid. Napakasarap damhin po ng kanyang inawit. Wala na po tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoon. Napakadakila po ng ating Ama. Purihin siya sa kanyang nararamdaman, subalit pag siya'y naririto, pinapawing ganap. Amen po ba? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. At ang susunod ko pong tatawagin ay isa muling alagad na nag-uumapaw din po ang kanyang damdamin na magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sino po ang nandito kahapon? Taas ang kamay. Oh, ilan lang. Sino ang wala kahapon dito? Ayun. Ano ang dahilan? Bakit wala kayo kahapon? Takot. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Takot kayo sa Typhoon Glenda kahapon, kaya wala kayo dito, ano? Sabi nga, natural lang po sa ating mga tao magkaroon tayo ng nerbyo. Subalit, tandaan nyo lagi ang sabi ng Banal na Espiritu. Kung ang Banal na Espiritu sa tuwin na ang nangunguna sa inyo, wala kayong takot sapagkat siya ang ating pananggala sa lahat ng kalamidad o anumang bagabag. Siya ang maghahari sa atin. Lagi tayong matapang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
kahapon po, ibabahagi ko lang po yung kaganapan kahapon. Nung madaling araw po, masyadong strong po ang wings kahapon nung madaling araw, yung hangin. Parang umiikot sa buong, kasi po yung lugar namin nila, kapatid na Marisa, masyadong crowded ng mga puno, ng mga mango tree. Marami talaga, nakapagitna yung bahay namin sa kapatid na Marisa doon. Pag lumabas ako sa labas, nakikita ko gumaganyan yung mga puno, halos mabuwal. Pero parang wala akong takot, wala akong bagabag kasi hindi ko nararamdaman ng hangin sa bahay namin. Hindi ko po alam kung bakit. Pero sobra po ang lakas kasi po yung mga ibang puno nagtutumba. Ginawa ko po, siguro mga 8:30 in the morning. Lumabas ako sa terrace tapos tinitingnan ko po yung yung hangin kung paano sumasalembay na ganyan sa puno ng mga mangga, ganyan. At tinignan ko po, sabi ko, Panginoon, maraming salamat po sapagkat kung ano yung nasisilayang kong kaganapan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, kung paano ang bagyong Typhoon na Glenda ay malakas ang dalang hangin, subalit salamat po sapagkat payapa ang aking kalooban. Hindi ako natatakot na baka tangayin kasi po 2 palapag yung tahanan ko, sentro ng hangin, madali pong ilipad yun kung ano po. Pero sabi nga po, lagi kong pinananaligan ang salita ng banal na Espiritu na ang lahat na yan, hangin, bagyo, kulog, sa Kanya yan eh. Siya ang nagdadatal niyan. Amen po ba? Kung tunay ang pananampalataya mo at lagi ka sa Kanya umaasa, hahawiin niya yan, hindi dadaan sa inyong tahanan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, sa tuwina, pinagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat dahil sa dakong ito, kung saan nasumpungan ko at saan nagpakilala ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yun po ang lagi kong ipinamumuhay sa aking sarili na ang bawat salita niya ay pinanghahawakan ko sa aking buhay na huwag kang mangamba, payapain mo ang kaisipan mo, mapanatag ka, at sigurado po wala tayong alalahanin sa ating kaisipan. At ang sarap po pala ng pakiramdam na sa tuwin ay may galakas sa puso mo na bagamat ang buhay sabihin nating mahirap daw o mahirap, subalit kung andyan ang ating Panginoon sa atin, wala pong mahirap. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sabi nga, may pinagdadaanan ka man, sabi nga, dahil buhay pa tayo, imposibleng wala tayong pagsubok sa ating buhay. Kanya-kanya nga lang tayo ng pagsubok. Kanya-kanya ang level na ibinagkakaloob sa atin o pinahihintulutan ng ating Panginoon na dumating sa ating pagsubok. Depende sa kakayahan natin. Kasi batid ng Panginoon kung hanggang saan lang ang kakayahan natin. Hindi niya, tandaan niyo po ito, hindi niya tayo susubukan ng hindi niya natin kakayanin. Kaya kung anuman yung pagdalisay na pinahintulutan, tandaan po nyo, pinahintulutan, hindi po binigay ng Panginoon ang pagsubok. Pinahintulutan po niya dahil sa kalaban galing ang pagsubok. Tandaan po niyo yan. Pinahintulutan niyang maganap sa atin ang mga pagsubok na dumarating sa atin, karamdaman mo, o anuman ang meron tayo ngayon. Yung po ay tunay po tayong mahal ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa pagdalisay na pinahintulutan niya, lalo natin siyang hinahanap. Tinatawag natin siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat dahil sa pagsubok na yan na pinahintulutan niya, natututo tayong manalangin. Natututo tayong makipagniig sa ating Panginoon na hindi natin ginagawa pag tayo nasa kasagsagan ng kaligayahan. Pag nakanta na natin ang gusto natin, nakakalimutan na natin ang Panginoon sapagkat meron na tayo eh. Subalit pagka nagkaroon tayo ng wala, may pangailangan, nako, Panginoon, bigyan mo po ako nito. Panginoon, puro na tayo Panginoon. Subalit, ang sabi ng Panginoon, anak, meron at wala kang kailangan, hanapin mo naman ako sapagkat yun ang gusto niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakalaking pasasalamat ko po sa aking buhay sapagkat kung hindi dahil sa dakong ito, hindi ko alam kung nasaan na ako. Siguro magulo na ang buhay ko, hindi ko na alam, wala akong kapayapaan. Sapagkat kung may salapi ka man at wala kang kapayapaan, wala din po, useless. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sabi nga ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo kahapon, yung mensahe po niya, mayaman at mahirap, patas lang po. Bakit po? Sabi nga po niya, pag po nawalan daw po ng kuryente,
nag-brown out. Ang mahirap, nagpapaypay, walang aircon, di po ba? Ang mayaman, naka-aircon. Pero pag nawala ng kuryente, di po ba, magpapaypay din ang mayaman. Di, pantay lang po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung wala daw pong tubig, nagmi-mineral water ang mayaman, tayo nagpoposo. Pero pag nawala na ng mineral water, magpoposo rin sila. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganyan po ang Panginoon, mahal na mahal tayo. Kaya kung pagninilayan lang natin ang bawat araw na kaganapan sa ating buhay, hindi tayo malulungkot kahit wala tayong pera. Pero pagkasama natin ang Panginoon, daig pa natin ang mayaman. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito po sa dakong ito, hindi naman po namin pinagmamalaki ang aming sarili ng mga tiga San Roque. Subalit, dahil ipinasisilay ng ating Panginoon sa aming mga katauhan, yung ipinatutupad niya sa amin, parang lalo po namin siyang hinahanap na ni segundo'y parang ayaw naming mawalay sa Kanya. Kaya kahit po bumabagyo o anumang hadlang para hindi kami makaparito rito, hindi po nagtatagumpay ang kalaban sapagkat ipinaglalaban namin sa tuwi na ang Diyos naming tinanggap. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong malumbay kung ano man ang bagyo man. Tingnan niyo po, yung bagyo, napakalakas ng hangin kahapon, subalit nung hapon po, nagliwanag. Di po ba? Ganon din po sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay. Kung may pagsubok tayo, tandaan nyo, mayroon din pong tagumpay. Kaya, kahit anong tindi ng pagdalisay na pinagdadaanan natin, ang kinin natin, may kalutasan. Kung wala kang pera ngayon, bukas may pera ka. Yun po, manalig po tayo sapagkat kung may gabi, may araw. Lagi pong positive, negative. Lagi nating iisipin sa ating sarili na, bakit ba ako malulumbay? Kung wala ako ngayon, mayroon akong Diyos. Bukas, mayroon ako. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, lagi tayo magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat mapalad tayo, sapagkat natagpuan natin ang dakong ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang nagbibigay ng kapuspusan, ng pag-asa sa atin, na yung dati nating walang pag-asa, ngayon puro pag-asa tayo. Kung tayo'y puro pag-asa, hindi tayo malulumbay sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po kapatid sa napakagandang pahayag. Inaantok na po ba kayo? Muli, matatawag po ako ng isang aawit. Kahapon po kasi umawit din siya, subalit wala nga pong kuryente, kaya hindi niya feel. Kaya po ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang aming kapatid na bunso upang awitin kayo ng may pagsubok po ba kayo? Palakpakan po natin ng ating buhay na Diyos para kay Annalie Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga pong buhay ang ating Panginoon. Amen. Huwag niyo na pong tignan yung talukap ng mata ko na mayroon pong kumagat. Subalit, hindi po ito magiging hadlang upang ang parangal papuri ay aking maihandog sa ating Diyos na buhay. Kagaya po ng tinura ng aking kapatid na Pilar, ito po ay kahapon. Subalit kasi, sabi ko, narinig ko na ang pagbabahagi ng mahal na kapatid na Marie ay ilang beses bang sinambit yung pagsubok. So sabi ko kay Ate Pilar, kaya awitin ko ulit kasi kahapon naman po ay walang piano. So hindi ko nga po na-feel masyado. Subalit ngayon ay salamat sa Ama at muli ay binigyan ng pagkakataon upang makapaghandog sa Kanya. Para po sa inyong lahat, pagsubok, bagamat walang tema, marahil ay niloob ng Ama sapagkat napakarami naman po talagang pinagdaraanan. Amen. Isip mo'y litong-litong sa mga panahong
nais mong mahalin. Bakit pa bumabalakid ang iyong buntong kinagalawan? Ang buhat lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Maingay po yung mic, ano po, nawa po ay hindi po naging hadlang ito upang sa gayon ang lyrics ng awitin ay inyong nadamaan. Sapagkat ito po ay tuwirang inihandog sa atin ng Ama, sapagkat ang sabi nga po, ano man ang ating pinagdaraanan, kaya natin ito. Sapagkat meron po tayong sandigan, ang batong walang katibagan, magpakailanman, sapagkat siya po ay malakas, matibay, matatag, at higit sa lahat, makapangyarihan. Amen po! Kaya po, muli po ay maraming salamat. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Kaya mo yan. Kaya nating lahat kapag ang Diyos ang ating kapiling. Amen po ba? Kaya't ang susunod ko pong tatawagin, alam ko po ay kayang-kaya niya ang kanyang pinagdaraanan. Nakita ko po siya kanina, namnam niya ang awitin. Kaya't ang tatawagin ko po ay isang tagasunod. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay kapatid na Marlene. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod na katulad ko. Tama po yung kanta ni kapatid na Ana na ang pagsubok po.
Sapagkat dama din po ni kapatid na facilitator kung ano yung pinagdadaanan kong pagsubok sapagkat nasilayan niya po kung ano yung pinagdadaanan ko. Kaya po napakabuti ng Ama na sa pagsubok na aking pinagdadaanan ay meron po siyang ginagamit na tao bilang ginagamit din po ng banal na espiritu upang ipadama po sa kanila kung ano po yung pagsubok na pinagdaanan ko po. Subalit, maraming salamat po, Ama, sa bawat pagsubok po na pinagdadaanan ko sa buhay ko. Hindi po ako natatakot sapagkat alam ko po kaya niya po yun ay pinagkaloob sa akin, yun po ay kaya ko. Sapagkat sabi nga po ni kapatid na Marie, wala daw po ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin to makakaya. Sapagkat nung una po, talaga pong hindi ko kaya, aminin ko talagang napakahina ko po sapagkat ang laman nga po ng aking isip ay galit, lalong-lalo na po ang aking puso ay puot kung paano po magantihan yung taong nagbigay ng hindi maganda sa akin. Subalit, sa pakikinig ko po ng banal na salita, sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, na ang sabi niya nga po, kung lalo po daw po pala nating mahalin ang taong mahirap mahalin sapagkat iyon daw po pala ang gusto ng Panginoon. Subalit, nung hindi ko pa po ako napupunta sa dakong ito, ang laman po ng aking isipan noon ay talaga ko paano ko po siya magagantihan na ginawa niya sa akin. Subalit po pala, hindi po pala kalugod-lugod sa Panginoon iyon. Sapagkat ang gusto po pala ng Panginoon, kung ano ang ginawa sa yung masama ng kapwa-tao mo, lalo mo pa po siyang mahalin. Kaya po yan po ang nadadama ko po palagi sa puso ko na hindi po ako nagtatanim ng galit, kundi ipinadadama pa po sa akin ng Panginoon kung paano ko po siya kahabagan ngayon sapagkat sa pamamagitan po ng mga salita niyang walang pagkabula na naririnig ko po sa kanya palagi kung sino daw po pala ang nagdadala, siya ang nahihirapan. Totoo po iyon sapagkat ako po wala akong dinadala sa aking sarili. Kaya po kahit saan po ako magpunta, hindi po ako natatakot. Subalit ang tao pong nagdadala, hindi po siya makaalis sa lugar na pinananahanan niya sapagkat natatakot nga po siya. Sabi ko nga po, napakabuti mo, Ama. Talagang binibigyan mo ako palagi ng kalakasan at katatagan sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko sapagkat batid niya. Kung ano man po ang pagsubok na hinaharap ko ngayon, hindi niya po ako pinababayaan. Bagkus, pinadadama po niya sa akin kung paano niya po ako minamahal at kinakalingan sa araw-araw ng aming buhay. Sapagkat hindi po ako nawawala ng pag-asa, sa kanya lang po talaga ako kumakapit. At kung ano man po ang aming pagkukulang sa araw-araw na aming buhay, siya po ang nagbibigay ng kapunuan. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang pagsubok na ating pinagdadaanan, huwag po tayong susuko, bagkus patuloy po tayong lumaban, kung ano man po yun, sapagkat hindi po tayo pababayaan ng Panginoon at siya po palagi ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat kapatid. Nasisilayan ng Ama ang iyong pagbabata, kaya't magtatagumpay ka din. At ang susunod ko pong ibibigay sa inyo ay, ito po ay hindi nawawalan ng bahagi ang Ama sa kanyang katauhan. Kaya sa tuwi na po, nagpupumiglas din ang kanyang damdamin na makapagbahagi. Palakpakan po na natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Salamat po, Ama, muli sa araw na ito pinagkaloob mo upang maghayag ng iyong kabutihan at kagandahan loob na sa bawat araw ay aming nararamdaman sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang masumpungan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Natatawa po ako sa mga bahagi ng mga kapatid ko. Sadya po talagang ang kalaban, ang pagsubok na handog ng kalaban na pinahintulutan ng ating Panginoon ay ayaw pong umalis. Lagi po nakasunod.
Subalit alam niyo po ba, basta wag lang tayo magpahalata na hindi natin kaya, kaya siya ng Diyos na tinanggap natin sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kahapon po ay galak ang aking puso sapagkat sa pagpapahayag po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sadya pong binigyan po niya ng kaukulang kapahayagan kung paanong naramdaman ko po rin kahapon na nais ko po ipahiwatig sa inyo ang tungkol po sa nawala ng ilaw, nawala ng tubig, nasabay pa. Alam niyo po, syempre po, bilang isang nagkaroon ng karamdaman, bawal na sa akin magbuhat ng mabigat. Subalit inudyok sa puso ko na hindi naman para i-test, kundi andun lang yung puso sa labas. Sabi ko kay kapatid na Pearl, wag nang utusan yung aming kasambahay at ako na lang mag-iigib ng tubig na pampaligo ko. At habang andun po ako ay, ito pabahagi ko po sa inyo, napakalinaw na pahayag na ikinagalak po na aking puso, nagpapahayag po ang mahal na Apo po kahapon. Pasubali ko sa iyo anak, ang liwanag na taglay ng Meralco o dili kay anumang kuryente, artificial. Kapag dumaratal ang bagyo na ito at nagkaroon ng kaukulang pinsala sa iba't ibang lugar, mawawalan din ng kuryente kung saan yung kaanib dun sa lugar na yon. Ang tubig bilang ginagamit na wasa, na kapag nagkaroon din po ng aberya, maaari din mawala, artificial pa rin po yun. Subalit ang posong ito, sabi ng ating Panginoon, habang ikaw ay tumitimba, lumalabas ang malinaw na tubig. Na kung susuriin mo, ganyan din ang aking karunungan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay nasumpungan ko. Nasabi ko nga, nung binuhay ko na po yung dalawa, sabi ko, Ama, patnubayan niyo po ako, hindi para i-test yung lakas na binigay mo sa akin, kundi dadalhin ko itong dalawang timba na ito ng sabay at iaakyat ko po sa amin. Ang sabi po ni kapatid na Pearl, oh Mother, bawal na sa'yo magbuhat. Hindi. Sabi ko, alam ko kasama ko ang Panginoon. Sa isip-isip ko lang, kasama ko ang Panginoon. Kaya nabubuhat ko ito para ipahayag niya kung ano po yung dapat na ipahayag. Alam niyo po mga kapatid, napakalinaw lang po. Kapag malalim ang pundasyon mo at pagkilala sa ating Panginoon, sa bawat pagtimba mo, hambing sa karunungan na kaloob sa katauhan na ating mahal na Apo Kunching, malinaw ang lumalabas. Nagkakaroon ng linaw mula ulo hanggang talampakan. Kapag tinanggap mo ang kanyang karunungan, may mababago sa iyong katauhan. Buhay pa ba ang Diyos? Kapag mababaw ang pundasyon, hambing sa puso, sa poso po, ang lalabas ay malabo. At minsan ay mabuhangin pa. Anong naisituran? Maaari po nating suriin yung ating mga sarili. Malabo ka pa ba? Ikaw ba'y nagiging pagsubok ng kapwa mo? Ikaw ba ay nagiging kaparaanan na magamit ng kalaban para sa kapwa mo? Palalimin mo pa ang pundasyon ng tubo mo para matarok mo ang karunungan ng Ama at magbigay linaw sa buong mong pagkatao. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kahapon po, galak na galak ang puso ko po habang binabahagi sapagkat ibinahagi ko po kay kapatid na Chris at kay kapatid na Emma. Sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Muli, ikaw nga ang nangusap sa akin. Hindi ako gusto ko lang dahil gusto ko matest yung lakas na binigay mo sa akin. Subalit wala akong naramdamang pagal. Kundi, ang pasubali ng Ama, yan anak, ang kaloob ko sa dakong ito. Buhay pa ba ang Diyos? Malalim ang pundasyon na pinagkukuhanan ng aking mga salita. Ilalim at taas kapag ibinaba ng ating Panginoon, malinaw na malinaw. Sariwang-sariwa, mananamnam natin, mararamdaman natin sa ating puso. Amen po ba yun? At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sadyang wala nga pong malilihim. Kaya mga kapatid, kapag may pagsubok po kayo na pahintulot ng ating Panginoon na ginagamit ang kapwa nyo, pag alam nyo po na ang taglay nyo hindi makakalaban, lumayo po kayo. Kapag sinundan pa rin po kayo, humingi po kayo ng pag-agapay sa Ama, harapin nyo na po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, minsan po ang kalaban, pag alam na takot ka, nako, hindi po siya nakakatulong. Lalo ka lang malulugmok para sumuko ka. Subalit, kapag ang Ama ang kasama mo, sisiguraduhin ko po sa inyo, gaano man kalakas ng kalaban na sinasabi, kayang harapin ng ating Ama at sigurado hindi kanya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito po ang malalim na pundasyon ng ating Ama upang sa bawat pagsubok nating pinagdaraanan ay makayanan natin ang kanyang kabutihan. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito.
Maraming salamat po, Mother, sa karagdagang kaalaman na bahagi po sa inyo ng Ama. Bukas po ang atin pong gawain ay magsisimula sa ganap na ika-12. 12:00 po sapagkat mayroon pong misyon sa